Mga kapatid, kumakalat ngayon sa social media ang mga di umano'y larawan at video ng mga kapulisan, mga kapatid, no, na tila baga hindi gusto ang ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. At eto pa nga, may video, mga kapatid, na umiiyak yung mga pulis, mga tol. At ngayon kumakalat sa social media na napakarami na daw ang mga nagre-resign, mga nagbibitiw sa kanilang tungkulin, mga tol, bilang sundalo at bilang mga pulis, mga kapatid. Eto, gaano katotoo, mga kapatid, etong mga balitang to, no? Ito ang ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan natin. Katulad na lamang nito, mga kapatid, sa social media, sa Facebook, no? Sa Facebook to, mga tol. Ayan, no? Oh. Mga pulis at militar, yan, no, nag-resign bilang protesta at suporta kay Tatay Digong, mga kapatid. Anong masasabi nyo dyan, mga tol? No, sa tingin ninyo, ito hindi natin alam, mga kapatid, kung ito'y may katotohanan o wala. No, etong mga nasa larawan na to, sila lang din mismo ang makakasagot at makakapagkumpirma kung totoo itong mga kumakalat na to, mga kapatid, no. Ayan, no. Narito ang laman ng pahayag ng isa sa mga sundalo na si Sergeant Santiago ukol sa kanyang pagbibitiw. Ang basahin natin. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang military. Sumumpa sa watawat ng Pilipinas na poprotektahan ko ang bayan at ang sambayanan. Etong araw na to ang pinakamabigat sa puso ko. Yun naman pala, sumumpa ka naman pala, na poprotektahan mo ang bayan at sambayanan. Pero bakit tila baga, mga kapatid, apektado ang isang sundalo? Bagay, tao lang din naman kasi, mga tol, no? Apektado ang isang sundalo para isa sa isang tao, 'di ba? Kasi etong presidente natin ngayon, mga kapatid, PBBM, no? Ilang taon na lang aalis na 'yan eh. Iba na naman ang papalit eh. So dapat ang loyalty, mga kapatid, ng isang may tungkulin, 'di ba? Hindi dapat sa taong nakaupo, 'di ba? Kundi doon sa kanyang sinumpaan na batas. Kasi matagal nang tapos ang termino ni Pangulong Duterte, pero napakarami pa rin, mga kapatid, ang nagiging loyal sa kanya. Mga tol, no? So sabi nga rito, dahil yung kaisa-isang presidenteng itinuring na tatay ng buong Pilipinas na ngayon ay pinagkanulo sa dayuhan ng mismong pumalit sa kanya. Yung presidenteng palamura at bastos ang bibig ang nakikita nila na normal ng ginagawa ng mga tao ngayon at ultimo mga bata ay ginagawa din. Ayan ang sabi rito, mga kapatid. Ang dating sigla sa pagbibigay ng serbisyo na ngayon ay napalitan ng kahabagan at pagdadalawang isip na ituloy ang aking advokasya sa kabila ng kawalan ng hustisya sa sariling bansa. Sabing ganon. Laban, laban at laban lang ang tanging sigaw ng puso at isipan ko para sa aking mga anak. Ayan, no? Aking mga anak, para sa aking mga magiging apo at para sa aking magiging lahi. My uniforms and memories will forever be remembered. This is Sergeant Santiago, PAFR Badge BNT21. So ito, mga kapatid, nag-resign na siya rito, yan, signing off. So ito yung ilan sa mga larawan, mga tol. Yan, ito yung ilan sa mga larawan. Sabi pa nga rito sa comment, kahanga-hanga ang mga katulad nyo. Sumasaludo ako, ma'am at sir. Yan ang sabi, ito pa, pulis nagbitiw, hindi ko na kayang isuot ang uniformeng ito, sabing ganun. Yan, opisyal na nagpaalam sa serbisyo si Jing, mahal ko ang trabahong ito pero panahon na para lumisan, sabing ganun. Tapos ito yung panonoorin natin. Sabi kasi sa mga kumakalat, ito daw yung umiiyak at ito rin ata yung taong yun. Yan, siya rin ata yun, mga kapatid, no. So sabi rito, mga kapatid, dito sa balita naman mula rito sa News 5, fake news daw yan, no? Sabi rito, mga tol, hindi galing sa akin yan. Sabi rito, mga kapatid, viral video ng mga umiiyak na pulis para kay dating Pangulong Duterte o Rodrigo Duterte, hindi totoo. So alamin natin tong balitang to, mga tol, mula sa News 5 everywhere. Kayo din, mga kapatid, pwede kayong mag-comment sa ibaba kung ano yung masasabi ninyo, kung totoo man
yung mga pulis at sundalo na nagbitaw sa kanilang tungkulin. Ano ang masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa baba. Panoorin muna natin tong balita mula rito sa News 5 Everywhere. Nagbabala ang National Bureau of Investigation na posibleng ikaaresto ng mga vlogger ang pagpapakalat ng fake news. Ang PNP naman pumalag sa malisyosong interpretasyon sa video ng isang pulis na kasama sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Actually, napakarami ngayong kumakalat no, sa social media. May isa pa nga akong video mga kapatid na napanood na tila baga may mga armadong mga tao na nagpapaputok mga tol eh. No, sa Facebook yun na nakita ko lang napanood ko at sinasabi, ayan na, nagsisimula ng kumilos. Lagot ka na bangag, magtago ka. May mga ganun pa mga tol. So eto, sinasabi, fake news daw mga kapatid, yung pinapakalat ngayon sa social media na di umano'y umiiyak daw yung mga sundalo na yun o mga pulis na yun dahil sa pagkakaaresto ni datong Pangulong Duterte. At eto nga tong viral video na to ng babaeng yan, eto yan no. Diba? Ito yung umiiyak daw. So anong paliwanag? Ano yung paliwanag dito sa video nito? Aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Yan, ito mismo yung nakapost. So, umiiyak ang mga pulis na umaresto kay Tatay FPRRD. At ngayon sa social media ang videong ito. Tila naiiyak at nagpupunas ng luha ang pulis na yan. Kabilang siya sa mga nakabarikada kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay matapos siyang arestuhin nitong Martes. Sa mismong video, may text pang nakalagay na umiyak ang mga pulis na umaresto kay Digong. Maraming netizens ang naniwala riyan. Pero sabi ng Philippine National Police, pawis at hindi luha ang pinupunasan ng pulis sa video. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At again, yung babaeng yun, mga kapatid, yun nasa video, ang sinasabi doon sa mga post na nag-resign na daw o umalis na daw sa trabaho mga kapatid. So again, kung umalis na siya sa trabaho, siya rin yung magsasabi at magpapatunay kung totoo man yung mga kumakalat o hindi. Kasi etong nagsasalita, spokesperson to mga kapatid eh. No, tagapagsalita siya. Pero yung mismong nasa video ang dapat luminaw o maglinaw ng side niya kung yun ba ay may katotohanan o hindi. Diba? Kasi ngayon, sino ang totoo? Yung mga nagpapakalat ng video o etong sinasabi ng kapulisan? Mga kapatid, kasi kung titignan natin, ito yung opisyal. Ito yung opisyal na dapat paniwalaan mga tol. Kaysa yung kumakalat, nanggaling lang kung kani-kanino na nagbigay lang ng interpretasyon, di ba? At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. Giit pa ng PNP, hindi rin bumaba ang moral ng mga pulis dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Wala rin daw pulis na umalis sa serbisyo dahil sa insidente. So ngayon, pinapasinungalingan mga kapatid. Ang sabi na ng pulis o mga PNP ay walang pulis ang umalis sa serbisyo dahil sa pagkakaaresto kay FPRRD. So ibig sabihin mga kapatid, kung susundan natin yung sinasabi ng PNP, etong nakalagay dito mga kapatid ay fake news. Diba? Ayan o, sabi rito via Even Demata. O galing daw kay Even Demata FB. Ano? Kinapi-paste lang via Even Demata FB. Okay? So etong mga nandirito sa video, picture na to ay hindi totoo, no? Yan, no? Yan yung mga sinasabi rito ng PNP na hindi totoo yung mga nag-resign daw, mga kapatid, no? So tuloy natin to. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official communication na advising the PNP na mag-resign po sila. Bukod sa video ng mga pulis, kalat din online ang mga post na hinarang daw ng mga otoridad si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang pagbisita sa United States. Paglilinaw ng Malacanang, hindi yan totoo at hindi hinuli ang First Lady habang siya ay nasa Los Angeles. Dahil sa mga fake news na yan, nagbabala ang National Bureau of Investigation sa mga vlogger na nagpapakalat ng maling impormasyon online. Nagmo-monitor lang kami, yung mga ganyan vlogs, mga trolls, minomonitor lang namin yan. There are already cases filed against some of them. Magugulat sila.
Pero kung tutuusin, 59% o majority ng mga rehistradong botante sa bansa ang naniniwalang seryosong problema sa Pilipinas ang fake news. 20% lang ang nagsasabing hindi ito seryoso. Ang problema kasi mga kapatid, no, sa mga Pilipino, napakahina rin kasi ng comprehension natin at napaka-uto-uto natin. Yun nga yung ginagamit ng mga tumatakbo rin mismo, yung mga ng mga politiko. Ang dali nating utuin kasi. Hindi muna natin bine-verify o hindi muna natin tinitignan sa ibang mga balita kung totoo ba. Mga tol, wala namang problema kung titignan mo, kung panonoorin mo, kung magbibigay ka ng reaksyon. Pero yung paniwalaan mo at ipakalat mo pang totoo yun, mga tol, yun yung mali. Diba? Katulad na lamang halimbawa ng mga ginagawa natin. Whenever na nakakakita ako ng video sa internet, sa YouTube, mga kapatid, particularly dahil nasa YouTube tayo, pinibigyan ko ng reaksyon, komentaryo, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon sinasang-ayunan ko yung nasa video. No? Hindi ko sinasang-ayunan sa lahat ng pagkakataon. May mga sinasabi pa nga ako, eto hindi ko kinukumpirma itong videong to. No, bahala na lang kayo mag-research, do your own research, sabi ko pa nga ganun mga tol. Ngayon, eto pa. No? Ang sabi rito mga kapatid sa isang report mula naman dito sa UNTV News. Yan resignation ng ilang uniformed personnel kasunod ng pagdakip kay FPRRD. Hindi pa daw beripikado o hindi pa nabe-verify, no? Sabi rito, yan sa report. Yan, no? Mariing itinanggi, no? Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga kumakalat na ulat sa social media na mayroong mga uniformed personnel na nag-resign kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Tulad nga nung sinabi ko kanina mga tol, kapag ikaw ay iniwan mo ang uniforme mo, no? Para sa akin lang naman pwedeng sundalo ka, pwedeng pulis ka at iba ang pananaw mo, nirerespeto ko yan, okay, ginagalang ko yan. Pero ang sa akin lang naman, 'di ba? Kung ikaw ay nanumpa sa watawat sa Pilipinas, mga kapatid, 'di ba? Hindi ka dapat apektado sa isang tao, mga tol. Kasi unang-una tapos na termino niyan nakapagsilbi ka na diyan, napagsilbihan mo na siya. 'Di ba? Ngayon panibago ang presidente, matatapos to, may panibago na naman tayong presidenteng magiging commander-in-chief ninyo, mga tol. Hindi dapat sa isang tao lang kayo naka-focus. Kasi mga kapatid, ang problema ng mga sundalo o ang tungkulin ng mga sundalo, ipagtanggol ang ating bansa. Halimbawa, kapag may rebellion, may terorista o kaya may banta na mga pananakop galing sa ibang bansa, hindi para protektahan ng isang tao lang. 'Di ba? Kumbaga iiwan mo, hindi na ako lalaban sa mga terorista. Kasi paano ka pa makakalaban kung hinubad mo ng uniforme mo, kung hindi ka na sundalo, malamang hindi ka na ide-deploy doon, hindi ka na ipapadala doon. So iniwan mo na yung tungkulin na yun. Dahil sa sama ng loob mo't inaresto si Pangulong Duterte o si dating Pangulong Duterte, consequences yun ng kanyang mga ginawa. Lahat naman tayo, di ba mga tol, kapag ikaw gumawa ng masama at inakusahan ka, haharap ka sa husgado, haharap ka sa paglilitis. Di ba? Nagkataon lang mga tol na ito kasi isang dating presidente. Di ba? Minahal ng napakaraming tao. 'Di ba? Ganun lang ang problema. Pero ikaw bilang sundalo, dapat ang focus mo is kung paano mo ipagtatanggol ang bansa laban sa terorista, laban sa mga rebelde, laban sa mga gustong umangkin ng ating teritoryo. Halimbawa, China, mga tol. Imagine nyo, hindi kaya China nagpapakalat nito para humina yung iba pang mga sundalo. Ang daming nagre-resign na mga sundalo, baka mag-resign na rin tayo. O kaya yung mga tao na naguguluhan na, mga tol, 'di ba? O ang dami ng mga nagre-resign na mga pulis, ang dami na nagre-resign na mga na mga sundalo. Kasi ginigiba yung pundasyon ng Pilipinas, mga tol. Pinagkakagulo-gulo tayo mga Pilipino, kaya dapat maalam tayo sa mga ganyang mga bagay, di ba? Tuloy natin to. We have not received any report na yung mga sundalo nagre-resign. Kung sa social media lang yung basis natin, definitely hindi natin mapaniwalaan yan. O yan sabi yan mismo ni Colonel Louis De Maala. So sinong paniniwalaan nyo? Eto, spokesperson ng Philippine Army o etong nag-post dito sa social media? Eto via
Even de Mata. So siya na bahala humarap ng problema niya mga tol kasi galing daw yan sa kanya, sabi rito. Kumbaga ni-repost lang, no? Ayan, oh, meron pa rito. Oh, Kabantay Vlog. Ayan, oh, Kabantay Vlog. Sabi rito, mga pulis nag-resign na, sa mga susunod na araw dadami pa. Dadami pa sila. Makikita po ninyo ang babae sa video, isa sa mga kasama na ng huli kay Tatay Digong, subalit isa sa mga umiyak. So eto nga yun mga tol, eto yun. Yan, oh. Si Jingjing, sabing wearing the badge during PRR this time has been the proudest days of my career. Sabing gano'n, retired police officer, Ate Ann. Yan, so eto siya, no? Ang sabi rito ng police ay fake news daw yan. So bahala na kayo mga tol kung sino gusto nyong paniwalaan, no? Tuloy natin to. Social media lang yung basis natin. Definitely, hindi natin mapaniwalaan yan. Pinabulaanan ng Philippine Army ang ulat na umano'y may mga uniform personnel na nag-resign sa serbisyo kasunod ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army, wala pa silang natatanggap na report na may mga nagbitiw sa serbisyong sundalo. But currently, wala tayong nare-receive ng mga reports, actual na mga sundalo, Philippine Army na nare-resign. Ayon kay Colonel De Maala, mataas pa rin ang moral ng mga miyembro ng Philippine Army at nakatuon ang kanilang atensyon sa pagsunod sa kanilang mandato. Hindi rin aniya kailangan ng loyalty check sa ngayon. Yes, no need for a loyalty check, no need for any violation. Ang Army naman natin remains professional and nakafocus lang doon sa mandate. Saka etong mga sundalo mga tol, hindi to pampolitika. 'Di ba? Hindi sila parte ng politika mga tol. 'Di ba? Sila ay mga soldiers. 'Di ba? Soldier yung mga yan, sundalo yan. Meron silang mandato, meron silang tungkulin na sinumpaan. At wala mga kapatid sa tungkulin na sinumpaan nila na maging loyal sa isang tao, no, na naging presidente man yan o kahit na sino man umupo sa politika. Kahit natapos na yung termino, kumbaga wala na siyang control dito sa ating bansa kasi tapos na ang kanyang pagiging presidente, for example, 'di ba? Hindi na niya hawak, hindi na siya ang commander in chief, pero magiging sunod-sunuran ka pa rin sa kanya o magiging loyal ka pa rin sa kanya. 'Di ba? Merong mandato ang mga sundalo at hindi nila pinapakialaman mga tol kung ano ang nasasabi sa batas kung kumbaga kung paano aarestuhin, kung paano huhulihin yung mga ganyan mga tol. Kasi sila ay sumusunod lang sa mga mandato. 'Yun ang sinasabi mismo ng kanilang tagapagsalita. Sa panig naman ng Philippine Navy, tiniyak ng tagapagsalita nito na mananatili silang profesional na sumusunod sa chain of command at mananatiling tapat sa konstitusyon. Ang Philippine Air Force naman ay sinabing wala ring namomonitor sa kanilang hanay na nagbitiw sa serbisyo matapos ang pangyayari. Nakaalerto at handa rin nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ito ay sa gitna ng kanilang pagdadalamhati sa pagkasawi ng dalawa nilang piloto. Gayunman ay inspirasyon aniya nila ito upang pagbutihin pa ang kanilang trabaho. Pakiusap naman ng Armed Forces of the Philippines sa ating mga kababayang Pilipino maging mapanuri at maging responsable sa pagpapalaganap ng mga impormasyon lalo na sa mga issue na maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Dagdag pa rito, nanawagan rin ng AFP sa publiko na maging mainahon at igalang ang batas. Pahalagahan ang pagkakaisa at hayaang umusad ang legal na proseso. Sinubukan naman ng UNTV na kunan ng mensahe ang mga umano'y nag-resign na uniform personnel mula sa AFP at sa Philippine National Police, ngunit wala pa silang tugon. So hininga na rin pala sila ng mga ng kanilang mga mensahe pero wala pang tugon. Ang tabayanan natin yan mga tol sa mga susunod na pagkakataon. Pero sa ngayon mga kapatid, eto muna ang malinaw. Ang sinasabi ng AFP, PNP at saka ng iba pang mga ahensya ng ating mga hukbong sandatahan mga tol ay hindi daw totoo, no? At wala pang silang nabe-verify o wala pang verified, no, na mga nag-resign na mga uniformed personnel. No, sana hindi umabot mga kapatid sa matutuluyan tayong magkawatak-watak dahil lamang sa ganitong klasing problema. Kasi mga kapatid, hindi lang naman
si dating Pangulong Duterte ang nahaharap sa ganitong klaseng problema. Maging ibang leaders pa ng ibang mga bansa may ganon ding problema katulad nung sa kanya. Nagkataon mga tol, si Netanyahu at saka si Putin nakaupo pa sa posisyon. 'Di ba? So meron pa silang kapangyarihan. 'Di ba? Etong si dating Pangulong Duterte mga tol, bukod sa hindi na nga siya ang presidente ngayon, kaaway niya pa yung gobyerno ngayon mga tol. 'Di ba? Paano nga naman siya susuportahan at paano siya paano siya ikukubli, 'di ba? Anyway mga kapatid, no, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.